Eto sunod mga kababayan. Bukod kay Chavit, may isang tanga na naman na senador. Ay naku, ayoko. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi po ito pambabasya. Sadyang may tanga lang talaga. Alam mo, word of this night, tanga. Ganito, pangalawa. Mga kababayan, ano yan, Ken? Eto ha. Ang sunod mga kababayan, ito si Robin Padilla. Aray ko, aray mo. Bakit? Ano yan, Kent, yung kay Robin Padilla? Ito po ang nangyari, mga kababayan. Usap-usapan ngayon sa Senado. Usap-usapan ngayon sa Senado, mga kababayan, yung katangahan ni Robin. Pirma na nga lang, palpak pa. Ayoko ay. Aray ko. Sumakit yung heart ko sa noo. Bakit? Ano ba yan, Kent? Yung katangahan ni Robin na yan? Ano ba yan? Ganito po, mga kababayan. Huwag po kayong tumawa ha. Kasi bakit? Nakita ko lang po ito sa post. Ayan. Ito. South Manila News. Ayan ha, South Manila News yan, 3 hours ago. Ayan, nakalagay ha, Robin Buisili Padilla. Basahin natin ha. Ayan po siya. Mga kababayan, pirma na nga lang, mali pa. Bakit? Nakalagay. Huwag kayo tumawa ha, babasahin ko muna. Umani ng banikos na, nangungo tuloy ako. Umani ng batikos si Senator Robin Buisili Padilla matapos umanong hindi masunod ang tamang instruksyon sa isang dokumentong kailangan lamang lagdaan. Sa halip na simpleng pirma, nag-iwan pa ito ng handwritten statement na itinuturing na ilan na wala sa lugar at nagdulot ng kalituhan sa proseso. Narito ang eksaktong nilalaman ng kaniyang sulat kamay na pahayag na hindi binago. Ako ay pabor sa constitutional change, subalit ito ay nasa 3 mood ng character change. Konkon, konas at PI. Ako ay laban sa Congress. 6. Jointly report separately. Para sa mga kritiko, imbis na magbigay ng malinaw na posisyon, ang ginawa ng senador ay muling pagpapakita ng kawalan ng disiplina sa pagsunod sa simpleng alituntunin. Isang kilos na tinawag na ng marami bilang epal at hindi akma sa isang mambabatas. Biruin nyo ba naman mga kababayan? Ang nakalagay, kung pabor ka sa panibagong institusyon, sign. May pangalan ka na doon. So ang gawin mo, pirma na lang. Pero mga kababayan, alam nyo anong ginawa niya? Ayan po. Ayan po, halakihan natin. Sa lahat po ng mga pumirma dyan, mga kababayan, ayan ha, ayan, mga pirma yan. Mga pangalan, ayan, sige, dito tayo, ayan. May mga pangalan, di ba? Nakita nyo yung note ni Robin. Pirma lang ang kailangan kasi may pangalan eh. Alam mo yung ginawa niya? Ayan, nag-note pa. Naglagay pa ng note. Kadami-daming note. Ayan kadami-daming word ang sinulat. Ayan pumirma. Nakalagay dito, pumirma. Si Joseph Victor Ejercito, pirma lang. Tapos dito si Risa Hontiveros, pirma. Sonny Angara, Mark Villar, Maria Lourdes, Nancy Binay, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Francis Escudero, Sherwin Gatchalian. Pagdating kay Robin Padilla, pirma lang ang kailangan. Aba, nagawa ng note. Ma'am, I did not do it again. Sorry. Ay, nako. Diyos ko, mga kababayan, aray mo. Simpleng pirma lang, di ba? Mayroong ibang, di ba, pag bumili ka, or else gusto mo ng resibo kasi gusto mo i-liquidate, di ba? Di ba, kailangan mo ng pirma or mga property. Di ba, minsan nakalagay, name and signature. So, isulat mo na ang name bago signature. Ito po mga kababayan, nandito na po yung pangalan. Tapos may guhit ng ganon, tapos pangalan sa baba. Pipirma ka na lang. Alam niyo ang ginawa niya? Nilagyan pa ng note. Na napakadaming note saka pumirma. Putang ina. Sayang lang ang pasahod ng taong bayan.
Yeah? Kung meron mga ganitong tanga na nanunungkulan, tignan natin ha mga kababayan yung comment dito sa post na to. Walang nakasaad kung para saan ang pirma na yan at pwedeng gamitin ang mga pirma na yan sa ibang dokumento. Matalino lang talaga si Robin, sabi ni Yamog de la Cruz. Alam mo, sa totoo lang, Yamog de la Cruz, wala daw nakasaad kung para saan ang pirma. Hindi mo ba alam na ilang pages yan? Ha? May mga naka-stapler yan sa taas o naka-stapler, inangat lang yung unang page. Malay natin kung 5 page yan, panghuli yung pirma. 'Di ba? Tanga-tanga lang to. Nag-comment ka na nga lang, bobo ka pa. Nakita mo ba yan? Ayan o, nakatupi. Nakatupi o. Ang huling page yata yan. Ayun pa yung mga nauunang page o nakaangat. Diyos ko, nag-comment ka na nga lang, bobo ka pa. Isa ka pang DDS. Tignan natin, basahin natin yung sunod. Si Laca Puerte. Hahaha, ayan na naman tayo sa episode ng How to Complicate Simple Task 101. Starting our favorite action senator. Look, what fascinating. Here is the disconnect between intention and execution. Sobrang talino yung committee nga. Dati may majority na dating hawak ni Lit Miriam Defensor Santiago, sa kanya binigay, tinanggap niya. Kaya lang level niya sa talino, idol ko. Ano ba? Ano ba yung comment niya? Hindi mo maintindihan. Baka inisip niya na sa tipping siya ay siya ang bida. Di ba? Kawawang Pilipinas. Nagkaroon tayo ng senador na ganyan. Jointly report separately. Matalino talaga. Sabi naman ni Luisito, kasi tayo rin ang may kasalanan. Alam na natin hindi uubra sa Senado si Robin Hood. Binuto pa natin. Hindi tayo ang may kasalanan. Nandamay ka pa, hindi ko binuto yan. Binuto ko pala yan. Kasi pumunta ng West Philippine Sea. Tapos ang nangyari, kumanta lang naman doon. Wala naman siyang pinatay na Chinese doon. Naninigurado siya. Mahirap din naman kasi ma-attach sa ibang wordings or page ang pirma niya. At baka bigla na lang lalabas ang batas na approve dahil sa pirma nila na hindi na-clarify ang stand. Ito ha, mag-react ako dito kay Jacob. Naninigurado daw si Robin. Mahirap daw kung kahit saan daw ma-attach ang mga ibang wordings or page ang pirma niya. Baka bigla na lang lalabas ang batas na approve dahil sa pirma nila. Hindi naman clarify ang stand. Sa totoo lang, Jacob Samik, paano mo nga may clarify ni Robin kung ang nakasulat English? Diba? Naninigurado lang daw si Robin. Kasi hindi naman daw clarify ang stand ng batas. Sa totoo lang, kahit bagsakan mo yan si Robin ng isang page lang, tas English yan, mahihirapan siya. Diyan pa nga lang, pirma lang ang kailangan, naglagay pa ng kung ano-anong sulat. Diba? Tapos paintindihin po pa kung anong stand ng batas na pinirmahan niya. Hindi niya maintindihan yan. Kasi bakit? Sabi nga ni Sarah, hoy, bilyonaryo, bakit sa balita ninyo ang pangit-pangit ng mukha ko, maganda naman ako. Kaya nga sabi ko sa Bilyonaryo News Channel, pagbigyan nyo si Sarah kasi ganda lang meron siya pero wala siya dito. 'Di ba? Baka yan pa yung ikamatay niya. Sa ganda na nga lang siya bumabawi kasi bubo siya. 'Di ba? Naninigurado lang daw si Robin baka kung saan-saan daw mapunta ang pirma niya. Kasi hindi daw clarify ang stand ng batas. Diyos ko, kahit ipaliwanag mo kay ayos kay Robin yan, tapos English ang sabi mo, di niya maintindihan yan, Tagalog mo. Subalit bagamat di umano, ganyan dapat ang salita. Unique lang siya, hindi bobo. Kapag tawagin mong bobo, ang bobo ay pwedeng mag-aral para makaintindi. At may definite sign of sincere effort to improve. Ang unique personal attribute, more or less pero nandoon sa more kasi ginagawang goal magpa-unique. Putang ina. Hindi daw bobo, unique lang siya. Putang ina talaga, hindi bobo, unique lang siya. Alam niyo minsan yung mga DDS ayaw ko na makipagtalo eh. Hindi bobo si Robin, unique. Putang ina, aray mo. Hindi bobo si Robin, unique daw yan. Unique. So, DDS, tayo pang iintindi. Tayo pa ang iintindi kasi unique siya.
Bakit nagsenador siya kung unique siya? Kasimpleng instruction hindi sinusunod. So intindihin natin kasi unique. Putang ina, pag sinabi ba yan na duraan mo yung papel tapos ang ginawa mo dinilaan mo, paano yung mga naunang nagdura doon? Di na dilaan mo yung dura. Di ba? Ang hirap ng ganyan eh. Tapos intindihin pa kasi unique. Paano kung ang nakalagay dyan, duraan ninyo? Siyempre may mga naunang nagdura nun. Tapos ang pagkaintindi mo, dilaan mo. Di dinilaan mo yung mga dura nila. Di ba? So intindihin kasi unique. Aba? Hindi na pala bubo ang tawag ngayon. Unique. Na? Ay, naku. Ito pa si Ariel, malagom. Tingnan mo. May pasaka pa, Ariel. Diyos ko naman. Anong paki mo sa kanya, bakla? May paki ako, tanga. Tax ko dyan, sinasahod niya. Ikaw, hindi ka nagbayad ng tax. Wala kang paki. Di ba? Ariel, ang apelido mo, malagom. Or sa Tagalog, pasa. Kita mo? Sasabihin ba anong paki ko? May paki ako dyan. Tax ko, binayad ko dyan. Sinahod ni Robin. Kung magkadalit-silitse yung ating bansa, tapos sino sisihin natin? Sarili natin. Kasi wala tayong pake. Ay, Diyos ko naman, mga DDS. Ano ba nangyari sa inyo? Kapag hindi pabor sa inyo ang balita, sasabihin nyo anong pake nyo. Kapag pabor sa inyo, putang ina nyo, kahit hindi notaryado, pinagsigawan ninyo na totoo. Di ba? Yan ang mahirap sa inyo mga DDS eh. Di ba? Diyos ko naman, Ariel Malagom, hanapin mo tax sa presidente mo. Bakit? Nakita mo ba nagbayad ng tax ang vice president mo? Hahanapin mo yung tax ng presidente ko? Nahanap ko. Ayun, winaldas ng vice president mo. Hinahanap ko nga yung tax ng presidente ko eh. Ayun, pinang-travel ng vice president mo. May bit-bit pang sangkaterbang bodyguard. Diba? Hindi kami naghanap ng tax ni BBM kasi nakita namin kung saan napunta yung tax. Pinanlipad ni Sara. May bit-bit bang sangkatutak na bodyguard. Diba? Hanap ka ng hanap ng tax. Nakita na namin kung saan napunta. Diba? Binulsa nga niya yung 600 million eh. Hindi nga niya masabi-sabi kung saan dinala. Diba? Diyos ko. Kami maghanap ng tax. Alam namin kung saan napunta. Yung 600 million, abangan mo sa February 6. Malalaman mo naman yan kung matuloy ang kanyang impeachment trial. Sabi nga ni Trillanes, alam nyo, ano yan eh, game changer yan eh. Bakit? Kapag nakita ng mga bobong DDS yan, kung saan dinala ni Sara at saan niya ginamit yung 600 million confidential fund, magiging game changer yan, magbago ang isip nila. Pero yung mga bobo, kahit si Sara pumatay sa harap nila, may barilin sa harap nila, ipagtanggol pa rin nila yan. Kasi santo eh. Diba? Sabi nga ni Trillanes, itong mga DDS, yung mga supporter ni Duterte, yung iba dyan nakakaintindi. Yung iba, kahit makita mo na si Sara, may binaril sa harapan nila, may binugbog sa harapan nila, papalakpak sila. Kita nyo yung sheriff na hinanap ni Sara tas binugbog? Bakit niya binugbog? Anong mali nung sheriff? Ang sheriff may dalang papel mula sa korte, sinunod niya lang na palayasin ang mga squatter doon sa lupa na tinirhan nila na hindi naman nila lupa. Pero anong ginawa ni Sara? Hinanap ang sheriff, binugbog. Diba? So anong mali nung sheriff para bugbugin mo kung sumunod lang naman siya sa utos ng korte? Pero sa kanila, hero si Sara sa kanila. Pumapalakpak sila. Magaling. Magaling. Hindi nyo ba alam? Labag sa batas ang tumira ka sa lupa ng hindi mo pagmamay-ari. Na instead, ang gawin ni Sara, hanapan niya ng paraan kung saan niya palipatin yung mga squatter, kung saan niya patirahin, kay hindi naman lupa yun ng mga squatter yung tinirika ng bahay. Ang ginawa niya, binugbog ang sheriff. Kita nyo? Kaya mga DDS, unique.
'Di ba? Unique. Biro mo, sino ang mali doon? Yung sheriff na nagsumunod sa batas o si Sarah na kinonsinte na doon tumira ang mga squatter sa lupa na hindi naman sa kanila? Sabi ni Sir Boboy Perez, lawyer ba si Sarah? Sabi niya eh. 'Di ba? Kita nyo yan mga kababayan? Kasi kung iisipin mong mabuti, yung sheriff nagdala ng papel mula sa korte na paalisin ang mga nakatira kasi hindi nila lupa, mali yun. Labag sa batas yun. May batas tayo na kung hindi mo pagmamayari, hindi mo pwedeng tirikan kasi pwede mong lagyan doon no trespassing. This is a private property. Pero anong ginawa ni Sarah? Hinanap, asa ang sheriff? Asa ang sheriff? Bug, bug, bug. Ayun, ang black eye ang sheriff. Pumalakpak ang mga squatter. 'Di ba? Kinonsinti ni Sarah na magnakaw ng lupa yung mga squatter. Sa bagay, si Harry Roque nga eh, mas pinaburan niya na naglaland grab. At tinanggipan niya si Madriaga. Hindi na po tayo magtaka mga kababayan kung si Madriaga humingi ng tulong kay Sarah para mabigyan ng hustisya ang mga inagawa ni Harry Roque ng lupa. Hindi niya tinulungan si Madriaga. Bakit? Yung mga squatter nga na nang-agaw ng lupa, kinampihan niya. Binugbog pa niya yung sheriff. So, ano pang habol ni Madriaga? Diba? Ano pang habol ni Madriaga para mabigyan ng hustisya ang mga inagawa ni Harry Roque ng lupa? Igawain na ni Sarah yan na ipagtanggol ang mga land grabber. Kita mo, yung mga squatter nagtirik ng bahay doon na hindi nila lupa at doon sila tumira ng hindi nila lupa. Nung dumating na ang korte, dumating na ang sheriff, binugbog niya. So, anong mapapala ni Ramil Madriaga na hihingi ng tulong kay Sarah para mabigyan ng hustisya ang mga inagawa ni Harry Roque? Igawain ni Sarah ang ipagtanggol ang mga aagaw. Ay nako, di ba? O, kita ninyo? Si Binoy, simpleng pirma lang. Mali pa. Ay nako, hirap. Sir Joel Ferrer at dyan kay Sir Benji Uy and kay Sir Kendry, Ma'am Alice, ayan, Tommy Rosindal, ayan, may love shout out po. Diba, mga kababayan, napaka-simple. Oo. Hindi mo na kailangan ng spirikitikwalas stick dyan eh. Oo. Hindi mo na kailangan ng tape measure, hindi mo kailangan ng pulgadera. Bakit? Diyan pa lang sa sinabi ko, may iisip mo na eh, oo nga no, yung squatter, tumira doon na hindi lupa. Dumating na ang sheriff kasi may galing sa korte na ang may-ari ng lupa bawiin na doon sa mga nang-agaw na squatter. Anong ginawa? Binugbog ni Sarah. Pinagtanggol pa niya ang mga squatter na nakitira doon na hindi naman nila lupa. Oh. Tapos, si Madriaga lumapit sa kanya para magpatulong na mabigyan hustisya ang mga inagawa ni Roque. Yeah? Ano nangyari? Sinabi pa ni Sarah, kinasuhan mo si Roque, para mo na rin kinasuhan ang mga Duterte. O alam mo na. Same feathers, flocks together. Diba? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Gawain na kasi nila. Diba?